Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang suporta sa akin pong YouTube channel mga ka-Green Thumb. Sa inyo mga panonood po ng aking mga videos, sana po ay may natutunan po kayo mga ka-Green Thumb. So bago po ang lahat mga ka-Green Thumb, shout out muna kay Mr. Alex Acaso ng Bohol. Pati rin po sa atin pong kasamahan dito sa Kambagahan, si Mr. Al Narciso. Shout out sa inyo dyan kapatid. Sa atin din pong kapatid sa Gamay Islam, yung Upaka TV. Assalamualaikum po sa inyo kapatid. At pati rin sa ating kabarangay na si Mr. Chiloy Patrocinio, na kung saan ay meron din po siyang vlog sa kanya pong mga pananim na atsal, ang Emperor Vlog. Yan kay Mr. Chiloy Patrocinio po yan mga kapatid, panoorin nyo po mga ka-Green Thumb. So ngayon mga ka-Green Thumb, dahil yung atin pong tanim ay nasa flowering stage na mga ka-Green Thumb, so meron po tayong mga ibibigay sa inyo na mga pamamaraan ng pagdidrinsing, paggamit ng foliar. Kasi yung flowering stage mga ka-Green Thumb ay magkakaiba po sila ng mga pangangailangan sa kanya pong drenching at saka sa foliar fertilizer na i-apply natin. So kung dati mga ka-Green Thumb ay gumamit po tayo ng kulay dilaw na Crop Giant. So sa nagtatanong nga po pala kung anong brand ng foliar yung ginagamit natin, ang ginagamit po natin mga ka-Green Thumb ay Crop Giant po mga ka-Green Thumb. Doon po yan sa vegetative stage mga ka-Green Thumb. Yung vegetative stage mga ka-Green Thumb, lalong lalo na po doon sa mga baguhan, ang ating atsal niyan ay wala pa pong bulaklak at wala pa tayong makikitang bunga. So ang gagamitin natin dyan mga ka-Green Thumb ay Triple 19, kulay dilaw po yan mga ka-Green Thumb. Pagka ganito na pong mga edad mga ka-Green Thumb, yan, may first Y na siya, tas nalaglag na yung kanya pong petals, ito ay magsisimula na pong mag-form na po ito para magiging bunga. Inshallah sana matutuloy yan yung mga binibigay niyang mga buds mga ka-Green Thumb. So dito po sa flowering and fruiting stage mga ka-Green Thumb, ang ginagamit na natin Crop Giant pa rin mga ka-Green Thumb, pero yung kulay pula, yung 15-15-30 mga ka-Green Thumb. At saka po gumamit na rin tayo ng calcium boron para po doon sa pangpakapit po sa kanya pong ibibigay na mga bulaklak at saka po bunga na sana wag pong malalaglag mga ka-Green Thumb. So ito po yung pamamaraan ng atin pong pruning mga ka-Green Thumb. Yan, yung dalawang side shoots po sa ilalim ay hindi natin tinanggal, pero ito pong mga maliliit na mga true leaves, itong makikita natin ay mas maganda na tatanggalin na rin natin mga ka-Green Thumb. So siguro bukas nito maglalagay tayo ng tao rito. So ganito po yung magiging resulta ng ating pruning. Yung pinakaunang side shoots sa kanya pong first true leaves ay hindi po natin tinatanggal. So saka yan maka abot doon sa kanya pong first Y ay maraming maglalabasan ng mga side shoots dyan, katulad po ng ganito. Yan, tinatanggal natin yan mga ka-Green Thumb. Kasi itong mga side shoots ay mga sucker branches po ito mga ka-Green Thumb, pero hindi natin po nilalahat. Ayan. So shout out muna dyan kay Mr. Alex Acaso ng Bohol. So bro, ito na yung gusto nating mangyari sa atin pong pruning. Ayan. So pangatlong tanim na natin ito mga ka-Green Thumb, kaya tested na natin itong ganitong pamamaraan ng pag-pruning. So yung iba kasi po ay nagwa-Y pruning, yung iba naman ay nagtatap pruning. Tayo naman ay selected side shoots pruning yung ginagawa natin. So dito banda sa ilalim mga ka-Green Thumb ay dapat malinis yan, nasa mga 3 inches na makikita natin yung pinakapuno, para yung tilamsik ng lupa, kung may mga pag-ulan man mga ka-Green Thumb, ay hindi po magi-stuck dito. Katulad ng makikita natin itong kulay itim, yan
Yan mga lupa po yan na posibleng pamumugaran pa ng punggos pagka laging maulan. Kaya yung gusto natin mangyari ay ganito mga kagrintam, malinis yung ilalim para pag nag-drenching tayo ay easy lang mga kagrintam. So ang drenching na naman natin ito mga kagrintam dahil flowering stage na dapat mas mayaman sa potassium yung atin pong ibibigay na pataba dahil flowering stage na po siya mga kagrintam. So ang putas mga kagrintam ay nagpapatibay ng mga dahon, lahat po bulaklak, pati po yung kanya pong mga sanga, at maiiwasan natin yung pagkalat ng mga fungus at mga bakterya pagka mayaman sa potassium yung ating nilalagay na pataba. Pero ang mangyayari pagka maaga tayong naglagay ng putas mga kagrintam ay posibleng magkakaroon po ng stunt growth, na ang ibig sabihin po mga kagrintam ay magiging mabagal po yung kanya pong paglaki. Pero sa nakikita po natin sa akin pong tanim, dahil isang beses pa lang tayo naglagay ng putas nito mga kagrintam, kaya pinigilan ko rin na wag masyadong tatangkad yung ating tanim. Kasi yung area po kasi natin mga kagrintam ay elevated, na sa tingin ko mga kagrintam ay napaka prone po ng mga malalakas na hangin. Sana naman po ay wag naman sana na mangyari yun, dahil lalong lalo na ngayon na hindi pa tayo nakapaglagay ng trellis mga kagrintam. So delikado ito mga kagrintam. Pero sa susunod na mga araw ito pwede na ito lalagyan ng trellis dito sa kanya pong pinaka first Y natin, yung targetin natin mga kagrintam, para hindi gaanong mababa yung unang lagay natin ng trellis. Yung pangalawang lagay natin posibleng nandito na po sa itaas na banda. So sana walang malakas na hangin. So yun yung pinaka mahalaga mga kagrintam, na pag nasa flowering stage na tayo mga kagrintam ay i-twist po natin, no? I-twist po natin yung pag mimixing po natin ng pataba. Gawin natin na mas mayaman sa potassium yung atin pong mixing, para po mas marami po yung ibibigay niyang bulaklak mga kagrintam at malalaki. Kasi yung potassium mga kagrintam, siya po yung tumutulong na magpapalaki, magpapabigat ng mga bunga at magpapalabas ng mas maraming bulaklak mga kagrintam. Kaya pag bibili po tayo ng foliar, kahit anong klaseng foliar fertilizer na gagamitin natin sa ating pananim, pagka flowering stage, tingnan natin yung kanya pong NPK content. Mas mataas po yung potassium mga kagrintam. Kaya nararapat lamang na pag tayo po ay magmixing po para sa atin pong drenching na abono na ilalagay dyan sa lupa, ay gagawin pa rin nating mas mayaman sa potassium mga kagrintam. Yun yung mga technique natin mga kagrintam. So sana mga kagrintam ay may natutunan po kayo sa maiksing video ko po na ito. At saka nagpapasalamat talaga ako ng marami sa inyo, dahil marami na tayong subscribers at yung atin pong watch hour ay malapit na pong mag 4,000. So alhamdulillah, maraming salamat po sa inyo pong panunood at pag-subscribe po sa aking channel. So bilang panghuli, kung sino pa po yung hindi pa po nakapag-subscribe sa akin pong channel, baka naman po na pwede nyo akong matulungan na madagdagan yung aking mga subscribers, para naman po matulungan po ninyo yung akin pong YouTube channel. So yun lang po muna mga kagrintam. Assalamualaikum. Happy farming po sa atin po lahat.